Ako si Maria at ito ang aking kwento. Pero kahit hindi naniniwala ang dati niyang asawa kay Faith, dinala niya pa rin ito dito. At pinili pa rin sabihin kay Faith na naniniwala ito sa alibay ng kanyang kapatid. Talagang katawa-tawa. Napakalinaw na pinapabura ni Lucas sa babaeng to, kaya wala na siyang masabi pang iba. Tiningnan muna niya si Faith mula ulo hanggang paa, saka tumalikod at pumasok na sa loob ng bahay. Naiinis siyang tingnan ng mga tao sa labas. Matapos yon, tumitig si Faith sa nakasaradong pinto. Agad na mula ang kanyang mga mata, saka tiningnan si Lucas ng may nakakaawang ekspresyon. May nasabi ba akong mali? Malamig na titig ang unang sinagot ni Lucas sa kanya, saka lumapit at kinuha ang kamay ng mga bata. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Hindi ka dapat nagpunta dito. Pagkasabi nito, tinalikuran na nilang mag-aama si Faith na nanatiling nakatingin sa kanilang likuran. Naiiyak si Marcos at panay ang lingon sa likuran. Ramdamang pangungulila sa kanyang puso. Daddy, di ba natin pupuntahan si Mommy? Di ba kami kumakain ni Kuya Darius? Ako nang bahalang magpakain sa inyo, tugon ni Lucas sa anak. Pero mas masarap magluto si Mommy. Mahinang bulong ng bata, subalit di nakuhang sawayin ang pag-akay sa kanya ng kanyang ama. Tahimik namang lumingon si Dario sa likuran kung saan sila nanggaling. Kaugali siya ng kanyang ama kaya't madalang siyang magpakita ng emosyon. Naiwang nag-iisa si Faith sa likuran ng mag-aama at nasa harapan ng pinto ni Samantha. Nanggigigil siya kapag naiisip ang pagbalik nito. Samantha, bakit ka pa bumalik? Bakit kailangan mo manggulo ulit sa buhay namin? Bakit ikaw pa ang naging si Roger Hilario? Puwisit ka. Sana nanahimik ka na lang nung nawala ka. Sana hindi ka na bumalik. Sana namatay ka na lang. Anong plano mo? Pawiin lahat na pagmamayari mo na malapit ko nang makuha? Puwisit ka. Puno ng matinding galit ang kanyang mga mata habang nakatingin ng mataman sa malayo. Ines na ines siyang malaman na parang si Samantha pa rin ang laman ng puso ni Lucas, na alam niya na oy tayong sa kanya lamang. Nagsimulang pumatak ang mahinang ulan kahit medyo maaraw at inalis ang samyo ng alikabok na humahalo sa hangin. Dumidikit yon sa mga dahong gumagalaw sa bawat patak ng ulan. Kumikinang ang mga tubig na nasa dahon sa sinag ng araw. Hapon na magising si Samantha. Pagpasok niya kanina buhat sa pakikipag-usap sa mga tao sa labas na ayaw niyang makita, napasandal siya sa isang kawayang upuan at tuluyan ng nakatulog. Hindi niya na naramdaman na nahimbing siya. Napansin niya ang isang kumot na nakapatong sa kanyang hita at tumakip sa kanyang binti. Nangunot ang kanyang noo at nag-isip, sino kayang nagkumot sa akin at natakot yata na ginawin ako? Baka si Ayesha. Sumisingaw ang lupa dahil nabasa ito ng naganap na ambon. Sabalit naaamoy niya rin ang damo at dahon sa paligid na nagbibigay ng sariwa vibes sa kanya, sariwang hangin. Sabalit may ibang kahalo ang amoy sa paligid. Mabango yun, amoy pagkain. Tumayo siya at naglakad upang hanapin ang pinagmumula ng amoy na iyon at dinala siya nito sa maliit na salas. Kuya Darius, ang sarap naman itong bond na dala mo. Narinig niya ang malambing na tinig ni Ayesha. Napatigil siya sandali. Sinong tinatawag na Kuya Darius ng batang babae? Si Darius ba yun? Nakatayo siya sa may pintuan habang pinapanood ang dalawang magkatabi sa malambot na sofa. May mga kahon sa lamesa na sa pagkakabasa niya ay ginger bond. Tanging ang hawak lamang ni Ayesha ang bukas at nilalantakan ito. Sinubo ni Ayesha ang isang bond, saka kinaya iyon. Napaka-cute ng batang ito, mukha talagang manika. Nakakatuwang pagmasdan ng bawat kilos nito. Si Darius naman nakaupo paharap kay Ayesha. Kumuha siya ng tissue at pininasan ang dumi sa gilid ng bibig ng batang babae. Kumain ka lang ng dahan-dahan. Marami pa dito. Ito ang tanghaliang nilala ko para sa inyo ng mommy natin. Napaka-cute talaga ng aking bunsong kapatid. Anong sabi mo, Kuya Darius? Bunsong kapatid mo ko? Namimilog ang mga mata ni Ayesha habang nakatingin kay Darius. Oo, ikaw ay aking bunsong kapatid. Namumula ang mga mata ni Darius habang nakatingin kay Ayesha. Anak ka ng mommy ko kaya kapatid kita, hindi ba? Oo nga. Simula ngayon magkapatid na tayo. Ikaw na ang aking kuya. Sa wakas, may kuya na rin ako?
Nagniningning ang mga mata ng bata habang nakatingin kay Darius. Ang sarap sa pakiramdam na meron kang kapatid. Bihirang ngumiti si Darius at sa pagkakataong yon hindi niya yon pinagdamot. Sumilay ang isang totoong ngiti sa kanyang labi. Nanatiling nakatitig si Samantha sa mga bata. Masyado siyang na-amaze sa naging pag-uusap ng mga ito. Kaya rin palang magkasundo ng mga bata. Di niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman na pilit umaahon buhat sa kanyang puso. Mommy, gising na po pala kayo? Mabilis na kumaway si Ayesha sa kanya at itinuro ang kasama. Si Kuya Darius, may dala siyang mga bun. Ang sarap nito, Mommy. Tara po kumain. Pinagdikit ni Samantha ang kanyang mga labi at saka lumapit sa mga bata. Naupo siya at saka tinignan ng pagkain sa lamesa. Mukha nga yung masarap. Tinignan niya si Darius na ng oras na yon ay pinisil-pisil ang labi. Para tong nahihiya sa kanya. Ikaw ba ang nagdala nito? Maraming niyang tanong. Bahagya lamang tong tumango. Matagal ang biniyahe ninyo ng aking bunsong kapatid, kaya alam kong pagod kayo at may narapat ninyong magpahinga. Kaya naisip ko na baka hindi pa kayo kumakain dahil mas pinili ninyong matulog muna. Nag-iwas ng tingin ang bata sa kanya matapos itong sabihin ko anong nasa isip. Parang napapaso itong makipagtitigan sa ina. Halata sa kilos ni Darius na balisa siya. Tumayo si Ayesha. Alam niya na may kailangan pag-usapan ng mag-ina kaya't nagpaalam siya. Tapos na po akong kumain. Maghuhugas muna ako ng kamay. Tsaka tumalikod na ang bata ng tuluyan at iniwan ang dalawang tao na parang nagpapakiramdaman. Nagtungo ang bata sa banyo. Subalit nagtago lang ito doon at pinapanood ang dalawa. Kuya Darius, kausapin mo na si Mommy para maging bati na ulit kayo. Bulong niya na tila nananampalataya sa kapwa bata na muling makipagkasundo sa kanilang ina. Sa sandaling yon, tanging mag-ina na lang ang nasa salas. Nakaupo na magkalapit, subalit may kaunting tensyon. Biglang na-touch si Samantha sa sinabi ng bata. Lumambot talaga ng kusa ang puso niya matapos marinig iyon. Nag-aalala pala sa kanya ang kanyang anak. Sa huli, ang batang to ay nagmula pa rin sa kanya, laman ng kanyang laman at dugo ng kanyang dugo. Di niya maaaring tratuhin ng mga anak niya na kasing lamig ng pagtrato niya sa ama ng mga ito. Kumain ka din, alok niya sa bata. Kumuha siya ng isang bun sa kayon kinagat habang nakatingin kay Darius. Umaasa ang bata na may sasabihin siyang maganda. Nginitian niya ito, tsaka pinuri ang dala nitong pagkain. Ang sarap naman ito. Kumistap bigla ang mga mata ni Darius pagkarinig sa kanyang sinabi. Parang ang hinihintay talaga nito ay ang papuri mula sa ina. Nagtungo ang bata sa banyo subalit nagtago lang ito doon at pinanood ang dalawa. Kuya Darius, kausapin mo na si Mommy para maging bati na ulit kayo? Tinangoan niya ang bata. Totoong sinasabi ko, masarap talaga. Maganda ang panlasa mo. Alam mo kung alin ang masarap? Matapos siyang tingnan ng kanyang anak, doon niya nasabi ang kataga. Salamat sa kumot at sa pagkain. Tumikim si Samantha upang kunin ang atensyon ng bata. Kanina ka pa ba dito? Ikaw bang nagkumot sa akin? Medyo umalan kanina at lumamig ang hangin. Tumango ang bata at saka nagpatuloy. Baka lamigin ang binti ninyo kapag walang takip? Nanatiling nakatingin kay Samantha ang bata na tila ba may nais pang sabihin, subalit hindi nito maibuka ang bibig. Marahil inalam muna nito kung tama ba ang bibitawang salita bago yun sabihin. Si Darius hindi basta naglalabas ng kanyang saloobin, ngunit sa ngayon sa pagkakataong to, kailangan niya magsalita. Mommy, may nais nga pala akong sabihin sa'yo. Maya-maya pa, nagkaroon na to ng lakas na loob na sabihin yon sa kanya. Halos di nito maibuka ang bibig sa labis na kaba. At hindi nga siya nagkamali. Alam niya, bukod sa pagdadala ng pagkain sa kanila, alam niya, may iba pang pakay ang kanyang anak. Kumuha siya ng tissue at pinunasan ng kanyang bibig, saka hinarap ang bata. Tiningnan niya ito ng may paghihintay. Ano yun? Napatitig siya dito. Inaasahan niya na ang tagpong ito. Kilala niya si Darius at hindi ito yung tipo ng bata na mababaw mag-isip. Para na tong matanda sa sobrang advance. Naman ang pagiging malamig ng ama at ng mga facial expressions noon. Kaya naisip niyang mahalaga ang sasabihin ng bata sa kanya. Hindi yan mag-aaksaya ng oras kung wala namang katuturan ng pakay.
Ano kayang malalim na dahilan nito at nais na makausap siya? Sa tagal ng panahon, para ngayon lang niya ulit nakitang kanyang anak ng malapitan. Yumuko muna si Darius, huminga ng malalim, tsaka hinaplos ang dibdib. Tila inaalis ang bara na humaharang sa kanyang daanan ng hangin. Di niya agad masabing nilalaman ng kanyang puso dahil pa rin sa guilt na kanyang nararamdaman. Matagal-tagal bago siya tuloy nakapag-isip at naibulalas ang nais sabihin. Mommy, I'm so sorry sa nangyari 2 taon ang nakakaraan. Alam ko nasaktan kita at alam kong nagkamali ako. Narealize kong di dapat kita pinagsalitaan ng masasakit. Mali yun, kaya taos puso kong humihingi ng sorry sa'yo, Mommy. Sana mapatawad mo ko. Nag-umpisang mangilid ang luha ng bata, tsaka tuluyan na yung tumulo. Matagal ko nang gustong humingi ng sorry pero nawala ka na, Mommy. Ang mga kataga ni Darius ay nagmula lang sa isang batang 7 taong gulang pa lamang. Ganon na kalalim ang isipan nito. Napaisip naman si Samantha, tama bang kanyang narinig? Humihingi ng tawad ng kanyang anak? Bihirang magsalita ng mahaba si Darius at ngayon ang unang pagkakataon na narinig niyang nagdetanya to ng ganon kahaba at tuloy-tuloy. Kina Darius at Marcos ang una ang masasabi niyang may mas lalim ang isip at may pagka-introvert. Pinipili nito ang taong papakisamahan. Bilang ang mga salitang pinapakawalan at sa pagkakataong to, ang litanya ng kanyang anak ay talagang nagpabilib sa kanya at naisip niyang sincere ito sa mga sinasabi. Nasaktan siya ni Lucas. Talagang sa loob ng 7 taon yung nangyari 2 taon nang nakakaraan ang pinakamalala nitong pananakit sa kanya. Subalit mas masakit at mas malaki ang sugat na dinulot sa kanya ng kanyang mga anak. Ang pagsalitaan siya ng 2 bata na parang makasarili siya at ang hayagang pagpili ng mga ito kay Faith. Ngunit ano pa ba ang magagawa niya? Ang mga ito ay dugo at naman niya. Kahit balik na rin pa ang mundo, ang kambal ay anak pa rin niya, nanggaling sa kanya. Napaiyak siya na maisip ang sugat na muling nanariwa, saka ginulo ang buhok ng bata. Huwag mo nang isipin yun, tapos na yun. 2 taon nang nakakalipas, matagal na. Mommy, tinuruan niyo ako at ni Daddy na kapag nakasakit ka, sinasadya mo man o hindi, kailangan mong humingi ng tawad sa taong napagkasalaan mo. Sana mapatawad mo ako, Mommy. Yung mga sinabi ko noon, hindi ko masyadong pinag-isipan, dala ng aking batang isipan. Lalo siyang napaiyak sa sinabi nito. Talagang iba ang ina na magmahal, handang tanggapin ang anumang kasalanan ng anak. Sa ngayon, kailangan niyang lambutan ng kanyang puso upang matanggap ang paghingi ng tawa ni Darius. Naiintindihan ko, naturuan ka ng maayos na asal ng daddy mo. Ginitian niya ang bata at saka hinawakan sa magkabilang pisngi at pinunasan ng luha nito. Tsaka, Mommy, pwede mo pang itian si Marcos palagi? Miss na miss ka na kasi namin eh. Oo naman, yun lang ba? Tanong niya dito. Parang napaso ang bata at napakamot sa ulo sabay takbo. Naiwan naman siyang patuloy na umiiyak dahil sa kaligayahan. Di niya inakalang lalapit ang anak niya sa kanya upang humingi lamang ng tawad. Napakarupok niya at agad na naisip na baka kailangan niyang maging mabuting ina sa kanyang mga anak dahil sa kanya pa rin sila nanggaling. Habang umiiyak, lumitaw ang isang maliit na kamay na may hawak ng panyo at inabot yon sa kanya. Mommy, huwag ka na pong umiyak. Nag-aalala ang mga mata ng bata habang nakatingin sa kanya. Okay lang po ba kayo? Inabot niya ang panyo at marahang pinunasan ang gilid ng mata, saka bahagyang ngumiti at ginulo ang buhok ni Ayesha. Okay lang si Mommy, huwag kang mag-alala. Humiga sa kandungan niya ang bata, saka nilaro-laro ang kanyang buhok. Mommy, alam niyo po, mabait si Kuya Darius. Lagi niya akong binabantayan sa school tapos napapansin ko kapag inihahatid at sinusundo niyo po ako parang nais niya kayong lapitan, nahihiya lang siya. Nanlalaki ang mga mata ng bata, tsaka nagtanong sa kanya, Mommy, hindi niyo po ba sila namimiss? Namimiss din kasi nila kayo eh. Ang hirap po minsan isipin ang mundo ng matatanda. Masyadong komplikado. Parang ayoko na po tuloy tumanda. Nais ko na lang maging bata habang buhay. Nang marinig ni Samantha ang sinabi ng bata na nakahiga sa kanyang kandungan, tinitigan niya ito at mababanaag sa inosenteng mata ng bata na naghihintay ito ng sasabihin niya. Ikaw talaga anak? Pinisil-pisil niya ang pisngi nito. Palagi mong pinapataba ang puso ko.
Kapag naririnig ko ang tinig mo, talagang napapatimo mo ko. Saka talagang anghel kay mommy. Naisip na Samantha na maaaring tama si Ayesha. Namimiss nilang mag-iina ang isa't isa, subalit parang umiiwas siya sa mga anak niya. Kailangan niya ng unti-unting alisin ang pader sa pagitan niya at ng mga bata. Sa gayon, magawa niya ang duty niya bilang isang ina. Mommy, alam niyo po, gustong gusto ko talaga si Kuya Darius. Napakabait niya sa akin at malambing. Maaari po ba ako makipaglaro sa kanya habang nag-i-stay tayo dito? Parang ang sarap niyo po kasing maging kuya eh. Tanong ni Ayesha sa kanya na may pag-asa ng pagsang-ayon sa mga mata. Hindi niya matatanggihan ang ganon ka-cute na bata. Muli, naalala ni Samantha ang lumuluhang mga mata ni Darius kanina. Talagang nakakaawa ang bata. Kaya dahan-dahan niyang sinangayunan ang nais ni Ayesha. Oo naman, maaari mo siyang makalaro kung nais mo. Paglabas ni Lucas ng kanyang silid, agad siyang hinampas ng hangin mula sa labas. Napakasariwa nun at masarap lang hapin. Nagtungo agad siya sa shooting area kung saan nila ibivideo at kukuhanan ng larawan sina Samantha na bahagi ng advertisement ng Canyo Dance at gagawing promotion na rin ng naging winner na si Minette. Ipapakilala na nila sa entertainment industry. Naroon si Alex at ang ilang production crew na magkakasamang umiinom ng kape at kumakain ng cookies habang nagdidiscuss ng kanilang mga gagawin. Nang makita siya ng kanyang assistant, nagmamadali itong lumapit sa kanya. Tsaka siya sinalina ng kape sa tasa at inabutan ng cookies. Sir, maayos ng venue. Maaari na tayo mag-shoot bukas ayon sa schedule. Kailangan na lang natin i-ready ang mga wardrobe at makeup artist. Pati na rin ang mga kukuha na nating artist. Sinipat ni Lucas ang paligid. Parang may hinahanap ang kanyang mga mata. Bukod sa mga crew, naroon din sina Minette at Faith, subalit wala ang hinahanap ng kanyang paningin. Nasaan si Samantha?